Hello, welcome back sa inyong lahat dito mga kapatid kong star viewers. Kamusta kayong lahat dito? I hope everybody are doing well. Namimiss ko kayo, araw-araw po yan. And so, yeah, let's do a tarot reading this time. And sorry guys ha, yung mga reading natin, parang feeling ko puro love reading. Ito nalaglag. And this about ang tunay mong nararamdaman versus sa nararamdaman ng person mo ngayon. Whoever you are thinking right now, alamin natin kung ano talagang tunay niyang nararamdaman para mas ma-confirm natin, no? This could be in a relationship na kayo, this could be a past person or your current person. But bago tayo magsimula, mag-start ng reading, I'd like to tell you guys another news, no? May bago po akong YouTube channel, The Star Angel Tarot. Yeah, the Star Angel Tarot. So, yeah, guys, please support my new YouTube channel, the Star Angel Tarot. And kahit na English, no, dumudugo ang ilong or nakakadugo ng ilong kahit na ako, guys, nangangapa. But anyway, it takes time, no, para maging magiging hasa, no. And yeah, so yeah, check na lang po mga kapatid or research na lang and na-appreciate ko po kayo dito at sa mga sumusuporta and please subscribe to my new YouTube channel, The Star Angel Tarot. So thank you sa lahat ng mga umitindi kahit na English. Malay nyo ay resonate sa inyo yung reading na iyon. Okay, so let's move on na. Let's get this feelings about you and your person. Okay. So, again guys, collective general reading po ito. Kunin nyo lang mga kapatid kung saan kayo nakaka-resonate. Huwag nyo pong lahatin. And if ever na hindi nyo resonate or feel yung reading na ito, baka hindi ito para sa inyo. Skip nyo na lang, hoping sa next reading natin ay makuha natin ang inyong energy. Hoping na makaresonate kayo, no? And yeah, so love lang po tayo dito mga kapatid. Wala po tayong bitter. Huwag po tayong bitter. Bawal ang bitter. Alright, Spirit Angels, kamusta ang person? Or kamusta muna, no? Kamusta ang ating collective at this moment? Pakilakasan na lang ng volume mga kapatid dahil hindi ko po gamit ang aking microphone. Okay, let's get this. Oh, yung dami. Marami yatang interesado sa reading na ito. So, yes, Knight of Cups, the Emperor, Page of Swords, and the Nine of Cups, the High Priestess, and the Empress. Wow, you guys are admirable. Ang dami nagmamahal sa inyo. Sitting pretty. Siguro you might be planning on I don't know, may plano kang ligawan ang taong ito, mag-impress or magpapa-impress or yeah, magpapa-impress, ligawan, feeling stable or thinking about or planning to be more anong tawag nito, open. Yeah, open sa nararamdaman. I don't know, like mangligaw or magiging sweet, romantic. So, again guys, kunin nyo lang kung saan kayo naayon dito sa mga nababanggit ko. This could be your energy, current energy at this moment, ano. Yung iba dito, conflict, struggle, not sure. Yeah. Alamin natin kung bakit hindi ka sure sa nararamdaman mo sa taong ito bago tayo mag-proceed sa energy ng person ninyo. Okay, medyo nanginginig ako dito sa taas na lang ano. Okay, medyo magulo-gulo. Meron siguro dito na medyo magulo-gulo din o naguguluhan din sa akin. Pasensya na guys, kung naguluhan kayo, I'm sure naguguluhan din ang lola ninyo. Alright, so let's get this. Bakit ba? Anong kapatid natin ngayon? Not sure. Bakit ba hindi kayo sure yung iba dito? Spirit Angels, bakit hindi sure? So, collective sa person nila ngayon. Feelings nila sa person. Not sure. Struggle, conflict, I don't know, may trust issue, or feeling na matigas. Nagmamatigas dito. Meron nagmamatigas. Okay. Spirit Angels, hold on. Okay. Oh my God, ito na naman. It's like the Emperor, matigas, galit na galit siguro kayo sa taong iniisip mo ngayon or karelasyon mo, ka-deal mo ngayon, whoever you are dealing right now. Could be past people, person, yes, and I don't know,
Nagalit ka siguro dahil, I don't know, may nagtampo-rurot ang kapatid natin dito, kaya hindi ka sure sa nararamdaman mo, or siguro insecure ka, and may mga struggle sa inyo. May mga hot and cold. Siguro, you might be dealing with a person na hindi showy, hindi open. At siguro, I'm getting like, yung iba dito sa inyo, mga kapatid, napaka-specific, ano? You might be, I don't know, like pride, no? May pagka-egoistic. Sabihin natin na, siguro yung mood mo, naka-base or nakabase sa person mo. Kung sweet siya, sweet ka rin. Kung ano siya, kung malamig siya sa inyo, malamig ka rin. Or yung iba sa inyo dito, siguro lately parang, I don't know, like, hindi kayo nagkakaintindihan lately ng person mo, kaya hindi ka sure. Yeah, maraming mga struggle siguro sa inyong relationship at this moment. Dahil, I don't know, nagsiselos ka siguro sa taong ito, or maraming admirer sa kanya, maraming nagmamahal sa kanya, maraming nagkakagusto, lapitin. And yung iba sa inyo dito, buntis, or you might want to get pregnant, or siguro yung iba dito, very specific, ano, um, parang daig mo pang buntis, kaya lagi kang galit, or yung mood swings, ano, or siguro very specific na buntis ka siguro, kaya ganito ang feelings mo ngayon, no? Hot and cold, or laging galit, siguro nga about your person. Okay? Dahil siguro yung mga cravings mo, yung mga gusto mo, hindi niya na ginagawa, especially pagka ang taong ito ay um, nangangako, pero lagi napapako. Talagang nagagalit ka. Bumabalik yung galit puot mo sa kanya. Kasi siguro ilang beses na siya nangako sa inyo, pero walay. Sabihin natin na nangako siyang mag-date kayo, lumabas, ganito ganyan, pero wala nangyari. Siguro, minsan nakakalimutan niya yung anniversary ninyo. This is very specific, no? And naiinis ka kasi sa kakahintay mo, yun pala nabalitaan mo, itong taong ito ay, I don't know, may chick boy dito ha, or nakikiparty, or I don't know, somehow umuwi ng late, or nakalimutan talaga yung event, or pangako niya dahil inuna yung ibang bagay, party, or reunion, or inuman, kabarkada, kaya siguro na, hindi ka sure. Discourage ka siguro sa taong ito dahil laging napapako yung mga pangako niya sa inyo. Kaya minsan nawawalan ka na ng tiwala sa kanya. Yeah. Ikaw tong laging naghihintay. Siguro ikaw yung may time na pagka nahuhuli siya, late nang napauwi, galit ka na dahil um, hindi biro ang mga responsibility sa bahay. Pag uwi ng bahay, ganito pa, nagtatalak pa yung person mo, or lasing na lasing, something like that. Or minsan yung iba dito, kahit nahuhuli, something about nahuhuli. Ayaw na ayaw mong nahuhuli, or may nahuhuli. Siguro yung person na ito is laging nahuhuli, laging late, kaya lagi kang galit. Yung iba naman, very stable when it comes to your relationship, your partner, your marriage. You believe in God, you always put God in between the two of you. Sa iyong relationship, laging andyan ang Panginoon. Pinapanalangin mo ang iyong person, lagi mo siyang sinasali sa iyong mga panalangin. Naway lagi kayong stable, naway hindi siya maghanap ng iba, naway stick lang siya sa inyo, hindi siya maghanap ng iba, no? And lahat ng mga pagsubok ay kaya ninyong malampasan. That's how you feel right now, current feelings ninyo sa person ninyo. Yeah, yung iba naman dito, gusto mo na, I don't know, stable. I don't know, I'm getting like, matigas ang ulo. I'm hearing like Taurus, Libra, ano pa. So, mamaya guys, dagdagan ko na lang yung mga zodiac sign, ano, alamin natin mamaya, your zodiac sign, para confirm natin na ito ay, iyong energy. At yung energy ng person din ninyo nakadeal. And yeah, we have here the Emperor, Knight of Cups, air sign, and water sign, yung iba dito. So yes, the Emperor. Okay. Yeah, yung iba dito sa inyo, feeling mo na hindi ka na-appreciate ng person mo, kaya nalulungkot ka. Yung lungkot mo naging galit.
Dahil again, siguro, chick boy, chick girl, hindi ka pinapansin, hot and cold dito. Kaya, like again, guys, struggle ka sa feelings mo ngayon. Kaya napupuno ka ng galit dahil naubos na yung trust mo sa taong ito. Like again, yung iba naman, when it comes to our relationship, this could be marriage. Yeah, right now you are stable. Sigurado ka na hindi ka iiwan ng person mo. At alam mo na loyal ang person mo. Kaya hindi ka natatakot na mawala siya sa buhay mo. Or hindi ka natakot na iiwan ka. Kasi alam mo sa sarili mo, kahit nasa intuition mo, no? Kutob, alam mo na hindi siya lilingon sa iba. Although may mga ibang taong nakagusto sa person mo, hindi mo pinapansin. Kasi, like again, you believe in God, you believe in karma, and you believe in yourself. Ibinigay mo ang lahat sa Kanya. May confident ka sa sarili. Alam mo na maganda ka, mabuti kang asawa, nurturing, guwapo, stable, lahat binigay mo. You are all out in this situation, in this relationship. Kaya hindi ka natakot na mawala or iiwan ka ng taong ito. So yes, I'm so proud of you mga kapatid dahil stable ang inyong situation ng iyong kapartner ngayon. Marriage, like again, karamihan dito is marriage. Meron naman ditong long distance, meron naman dito na hot and cold, and struggle. Not sure sa nararamdaman dahil could be dealing, anong tawag nito? Third party, yes, or very specific here, nahulihan mo siguro itong person mo na may, may kausap na iba o may ka-fling-fling na iba at ito ay naubos ang tiwala mo sa kanya, ang iyong pasensya. You tried, no? Lahat ginagawa mo para ibalik itong nakaraan o itong sitwasyon ninyo, itong pagmamahalan. But then, o yung iba siguro dito, no, very specific, kahit na magkasama kayo sa isang bubong, walang trust na. So, meron kasi dito sa inyo na struggle, maraming conflict, maraming mga pinagdaanan. But you are still here in this situation, holding on. Dahil siguro may mga, like again, you believe in God. That's the reason kaya nag-hold on ka dito. You believe in your faith. Alam mo na, I don't know, somehow is tanggap mo na destiny mo na talaga ito. Yung iba dito. I'm hearing like martyr. Siguro marami ng mga taong pinagsasabihan ka na ganito ganyan, narinig nila o nakita siguro ng iba na yung partner mo may iba, ganito ganyan. Pero ikaw naman, hindi mo na lang pinapansin. Ang importante, umuwi siya sa inyo. Magkasama kayo. Like again, you stay strong. Naging matapang ka. Lumalaban ka. Para lang may ama ang iyong mga anak, lalong-lalo na kung may mga anak kayo, or may ina ang inyong mga anak. Whatever it is, I'm getting like martyr. I'm sorry ha, wala tayong dito. Walang judgment Huwag tayong judgmental dahil iba-iba po yung mga situation natin mga kapatid. Walang perfecto sa mundong ito. And that's your current feelings and situation sa inyong partner. So alamin naman natin ang inyong partner. Okay. How is your partner feeling towards you right now? Our Spirit Guide Angels, kamusta naman ang feelings ng kanilang partner or the person on their mind? Pasensya na guys ha, kung love reading, wala talaga tayong magagawa dahil ito ang lumalabas siguro talaga ay may nabitin from the past reading natin at para sigurado na ito talagang feelings ninyo at ang feelings ng person ninyo. I do hope nag-enjoy kayo sa reading na ito so far mga kapatid. Spirit Guide Angels, ano ang feelings ng person nila ngayon? The person and their mind. Yeah. Lahat sa inyo dito ay tunay nagmamahal or sadyang nagmamahal lang talaga. Kaya nag-hold on kayo sa person ninyo. Okay. Yeah, meron dito. Oh, okay. Seven of Swords, Queen of Swords, the Tower, and the Moon. Malakas dito yung ghosting, hindi ka kinausap, hindi niya na-appreciate. I'm sorry guys this is very specific yung iba dito.
Alam na alam mo itong pinagsasabi ko, may ghosting, hindi ka kinakausap, or you might be dealing with a person na napaka-straightforward, matalino, matapang, ang daming sikreto, masikreto or hindi siya open. Lagay na sabi ko dito kanina, naiinis ka pagka hot and cold or hindi niya pinapaalam yung mga ganap niya, kung saan yung punta niya. Later, magugulat ka na lang na pagbalik niya, it's like a miscommunication. Yeah. And sabihin natin na anniversary ninyo, wedding anniversary, naghihintay ka, nagpapagwapo ka, nagpapaganda, and sa kakahintay mo, nakalimutan ng person mo. Or walang nagsabi sa kanya, walang nag-inform na ganito palang plano. Pag uwi niya, lasing na lasing or late na, ito tuloy galit na galit. Kaya ang ending, away. Hindi pag-uusap. Again guys, minsan nagkaka-reverse yung energy, this could be you or the person na kadil mo ngayon. Again, this is the feelings. Ito yung nararamdaman ng person mo ngayon. Hidden, hindi niya something about hidden. Tinatago niya yung feelings niya sa inyo. Alamin natin kung bakit niya tinatago. Hindi siya open. Ang tawag nito medyo trickery. I don't know, magnanakaw. Ninakawan ka siguro ng tao nito, kaya galit na galit ka. Or like again guys, trickery. Alam mo na yung ibig kong sabihin pagka trickery, isa ka siguro sa, isa ka siguro sa nabuntis niya, or like again, chick boy, chick girl, sinungaling, or madaling manguto, mabilis ka siguro na uto ng taong ito. Kaya nga minsan yung iba sa dito napapagod na. Napapagod pero andyan pa rin. Andyan pa rin willing na maghihintay kahit na galit ka na. I'm sorry, ang lakas dito yung pagiging martyr. Alam na alam mo na hindi naging totoo sa yung person mo, pero andyan ka pa rin naghihintay, willing ka pa rin na mabuo ang inyong samahan. Yung iba naman sa inyo dito, lumalaban ka. No? Pagka itong taong ito ay hindi naging totoo sa inyo, meron kasi ditong gulpi. Ginugulpi mo siguro siya. Yung galit mo ay hindi mo matago-tago. Meron naman dito na parang lagi nagtatalak, kaya siguro dahang-dahang lumalayo ang loob ng person mo. That could be the reason. So guys, pay attention how you treated your person. Yung iba dito, kung lagi ka nagtatalak, laging galit, lagi mo siyang pinapagalitan, although na siguro nagtatrabaho siya ng maigi para sa pamilya ninyo, or maybe you are dealing with like a medyo bata, kasi meron tong age gap sa inyo. And of course, kung bata pa ito, hindi pa masyadong matured itong taong ito, kaya okay lang na lumayo siya sa inyo, or dandahang, ghosting, ginost ka, dahil alam niya na may iba pang opportunity, or like again, may sinungaling dito, or somehow, okay ang inyong samahan, but then somehow this person change. Ang laki ng pinagbago niya. Mas naging tahimik siya, hindi siya open. Hindi siya open. Yung iba dito nakapag-move on na kung ito yung ex ninyo. Nakapag-move on na and happy na siya sa kanyang buhay na pinili niya or pinagpalit sa inyo, kasi meron din ditong pinagpalit. Okay. Alamin natin kung ano yung tinatago-tago niya sa inyo. Speaker Angels, tungkol saan itong tinatago ng person nila, love reading, the person on their mind, or kanilang karelasyon, kadil ngayon. Okay, ano yung tinago-tago ng taong ito sa ating mga collective? Ano ba talagang tinatago ng taong ito sa ating mga collective? What is this all about? Okay. Conflicted decisions, hot and cold, like again, multiple choices. Nagkaroon siya ng ibang, opportunity of relationship, or another person involved. Ito yung tinatago niya. Kaya nagbago. Kaya siguro may napapansin kang iba sa taong ito. That could be the reason kaya nagkahiwalay kayo, or ginosted ka, biglang nang lamig, yung iba dito.
Okay. Bakit nagbago ang taong ito? Spirit Angels? Bakit nagbago ang taong ito? Meron dito guys, wala na talaga siyang feelings. Very specific here. Whoever ghosted you, iniwan ka sa area or third party. Yeah. The reason siguro kaya iniwan ka niya dahil the way you treated this person before. Kung paano mo siya tinatrato. Maingay ka siguro. And I don't know, I'm getting like needy. Yes. Maarte. I'm sorry guys ha. Walang perpekto dito but at least aware tayo ano. Yeah. Meron dito na siguro iniwan ka niya, nagkaroon siya ng mga conflict dahil insecure. I think this person think na you deserve best. Yeah, insecure siguro siya dahil hindi siya, kasi for some reason hindi siya para sa iyo. Kaya siya ang lumalayo na lang. Nagbago. Masakit man, para ka kasing ano reyna, prinsipe. It's like to the highest level. Hindi kayo magka-level. Yun ang ano niya. Unless sa edad, may ano dito, either sa paniniwala, somehow hindi kayo magka-level, kaya nagkaroon siya mga conflict. Kinose ka niya, nanglamig siya, nagbago. Yeah. It's too good to be true para sa kanya. Like again, may mga conflict. Yeah. I think you're dealing with a person na insecure or dealing with themselves, no? Ang sarili nilang kalaban nila. Yeah. Kaya biglang nang lamig, iniwan ka or naghanap ng iba. Lalo-lalo na kung ikaw itong napaka maalaga sa sarili, mabait, no? Or believe in God, lagi nagsisimba. I'm hearing like lagi nagrurosaryo. Yeah. Nakonsensya, may nakonsensya dito. Meron dito may pagka Maria Clara. Yeah, yung style mo, no? Maria Clara, but in this person kind of like, I don't know, may pagka sinungaling or somehow insecure. I'm sorry ha. Kunin nyo lang guys. That's how this person feel towards you. I'm getting like the past. Kaya iniwan ka. Ito siguro yung mga conflict niya, yung mga insecurity niya. For some reason, it's like a inner demon. Para bang nadidemonyo siya na, or may nagko-control sa kanya. No? Na-overthink ang taong ito. Sabihin natin na, okay ka naman, masaya ka naman sa kanya, mahal na mahal mo siya, pero nagulat ka na lang. Biglang iniwan ka sa ere. Like again, kalaban nila ang sarili nila. Nagkaroon siya ng mga inner conflict. Yeah. Meron naman dito na galit dahil, I don't know, something na sinabi mo or nabanggit mo sa kanya, na-offend. Kaya biglang kinat off ka ng taong ito or siguro binlock ka or in-unfriend sa social media. Until now, hindi pa siya ready. This person is not totally healed yet. Although meron sa inyo dito, meron itong nakapag-move on na, meron naman galit na galit pa rin sa inyo. Mixed energy tayo dito guys ha. Yung iba sa inyo dito, willing ka pa rin, no, na to work things out with this person. Kung wala kayong communication or ano kayo, galit na galit or anong tawag ito? May conflict sa inyong situation. Willing ka pa rin na magkabalikat kayo. Yung iba naman dito sa inyo, okay. Okay, meron tayong family, fertility, parenthood, pregnancy, meron siguro itong buntis, no? Or kaya siguro may mga mood swings yung iba dito. Alright, spirit angels, willing ba si the person on their mind na makipagbalikan? The person on their mind, ang taong iniwan sila, may conflict, willing ba? I'm getting like, okay. Elusive, dishonesty, deception, trickery, like again guys, confirm, trickery. Hindi mo kailangan makipagbalikan sa taong sinungaling. Red flag na po ito kapatid. Illusion. Meron kasi ditong one-sided love story lang. Yes. Maybe there's may tao dito or your person na kadil mo ngayon have a realization na pagkakamali. Maling akala. Akala niya, ikaw na, yun pala hindi. Like again, na-discourage. Siguro na-discourage siya sa inyo.
I don't know, maingay or na-offend. Something about na-offend, nasaktan. Siguro, the way you say it, na below, ano tawag nito? Below the belt para sa kanya. Insulto ba? So, yon meron kaya dito nagalit siya ko. So, kinat off kanya. And meron naman dito naging dishonest. So, you don't have to get back to this person. Yeah, tama na ang pagiging martyr, kapatid. It's time to move on. Yeah, kasi ang taong ito ay nakapag-move on na. Okay? Hindi siya naging tapat sa inyo. Hindi mo deserve ang taong napakasinungaling. Yeah. Trickery. Okay. Yeah. Pride, arrogance, ego, stubborn. You are dealing with a person na napaka matigas ang ulo. Meron kasi dito sa inyo, parehas kayo matigas ang ulo din, no? Nagtitigasan. You believe in this, in that, and the same thing, this person believe different thing. Like again, sa mga paniniwala sa Panginoon, ibang paniniwala, maybe this person might be not believe in God, kaya nagpapakalayo siya sa ang tawag ito, napaka-religyoso mo, or siguro itong person napaka-religyoso, like again, may differences sa inyong dalawa, kaya lumayo siya. Kaya alam ng taong ito na malayong magiging kayo sa huli. Yung iba dito. Okay, yung iba naman, yes, your person truly love you, very romantic, and yeah, at least ganda. When it comes to relationship, marriage, no, wala naman talagang perfect. Tama din yan na God, you put God in always in between, in the center. Yeah, dapat talaga the God is always the center in the relationship or the family. And that's the reason para mag-strong ang inyong relationship. The faith. Okay? So, what else pa? Feelings. Alright. Current feelings ng taong ito. Sa inyo. Let's break down just current feelings ng taong ito sa ating mga collective. Ngayon. We both know I am not the one for you. So, see? Alam na alam ng taong ito na hindi kayo para sa isa't isa. Tanggap na tanggap niya na at nakapag-move on na siya. That's the reason kaya nagbago siya. Or, yeah, change, may pagbabago. Yeah. Hindi kayo ang soulmate niya, hindi siya ang soulmate mo. Alam na alam ng taong ito. You could be dealing with a person na napaka-intuitive. So, yeah, this person followed their instinct. I remember every detail of that day. Yes, whatever happened from the past, alam na alam niya pa rin, bumabalik pa rin sa kanya, or mapait sa kanya yung nag-aaway kayo, nagkaroon kayo ng mga hindi magagandang pangyayari. I wish I had treated you better. Like again, ito yung nagsisinungaling. Nagsisisi. Childish masyado. Sinungaling. For some reason, hindi na talaga siya magbago, ano? May mga tao na gusto magbago, pero nahihirapan magbago. Pati sa sarili nila. Yeah, trickery pa rin. Yeah. Chick boy, chick girl pa rin, sinungaling. Saksakan ng pagkasinungaling. Ano pa? Ay, yung iba sa inyo dito, ayaw na. Nagmamatigas ka na. Matigas na yung puso mo sa taong ito. Ilang beses mo na siyang pinagbigyan o talagang whatever this person done wrong to you from the past, wala na, bumigay ka na. Sira na. Sirang-sira na ang lahat. Meron dito, both side, sirang-sira na, wala na talaga. As in, wala na. Okay, ano pa? Alright, you know what? Final message na lang tayo. Okay, bago mag-end ang reading na ito, sorry guys ha, hindi ako nakapag-prepare. Alright, final message about this reading to my collective. Wait, don't rush into it. Allow nature to take its course. Yeah, like again, meron siguro itong, I don't know, this could be related sa childhood. Kabataan ninyo or masyado kayo naging mapusok, nagmamadali. It takes time. It takes time to forgive and forget. Yung iba dito. Huwag mamadali. Huwag mamadaliin yung forgiveness, yung pag-move on. It takes time. Ano pa? When it comes to matters of the heart, there's no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. Ganun talaga, no?
tanggapin natin na nagkamali tayo, tanggapin natin na mali ang pinili. Yeah, dahil naging malakas kasi ditong puso, no? Ang puso ang iyong emosyon, ang iyong pinili. So walang mali mga kapatid sa pagdating sa pagmamahal, sa pag-ibig. Ano pa? Sacred union, honor and treasure your relationship for it. It's truly sacred. Ito naman ay related sa marriage. Sagrado. Yes. Kaya nag-i-evolve ang iyong relationship. Alam na alam mo sarili mo, mahal na mahal ka ng person mo, at hindi kanya iiwan. Meron dito, ikaw yung secret love niya. For some reason. That's what I'm getting. Yeah, kahit marami nagkakagusto sa kanya, marami mga nagpapantasya sa person mo, ikaw lang at wala ng iba. Soulmate connection. Yeah, pure love, yung iba dito. One more, balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenges. Yeah, so kailangan may support bawat isa. Kaya nga siguro, hindi nagkaroon ng mga balance yung iba dito. Nagiging imbalance. Miscommunication. And that could be the reason na nagkaroon ng mga conflict, hidwaan, sagutan, pagsisilusan. Kaya may nag-walk out na, iniwan ka sa ere. O may nag-cheat, nagsinungaling. Both side, may nagkakamali dito. Parehas nagkakamali. Alright, so hanggang dito na mga kapatid, I do hope nakaresonate kayo sa reading na ito. But you know what, before mag-end ang reading natin, zodiac sign na muna. Okay? Spirit angels, for this reading, zodiac sign ng person nila at ang ating collective for the final reading. Okay, ito lang ang lumabas. Kuha tayo. We have here Taurus, Aquarius, Aries, Sag. Hold on. 7 could be July and Scorpio. So that's it so far. Guys, mga kapatid, it doesn't have to be na ito yung mga zodiac sign but if ever na feel mo yung sitwasyon dito, yung reading na ito, meaning this reading might resonate you or for you, para sa inyo. So again guys, kunin nyo lang kung saan kayo nakaka-resonate. Kung hindi naman, wag po tayong magalit. Hoping next reading natin ay makuha natin ang inyong energy. And yeah, I hope nag-enjoy kayo. And thank you guys sa lahat ng mga tumatangkilik at nagmamahal dito sa aking YouTube channel at sa akin din. Thank you sa mga suporta ninyo. Again guys, please do subscribe sa aking bagong YouTube channel, The Star Angel Tarot. And thank you sa inyong lahat sa mga sumusuporta. I love you guys and I'll see you guys in the next reading. Bye and thank you.